Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Nakakalungkot po na ang ating dating Pangulong Duterte ay ilang araw na po na walang dalaw. Hindi po nadadalaw, hindi po natin alam kung ano po ang nangyayari sa ICC mga katambay. Dahil hindi po nakakadalaw ng ilang araw na po ang kanya pong partner na si Ma'am Hanilet Abansenia mga katambay. At komentuhan din po natin yung nagiging sagutan po ni Atty. Roque at saka po ni Atty. Kapman mga katambay, ang legal counsel po ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Unahin po muna natin yung bakit hindi nakakadalaw. Ano kaya? Naghigpit po kaya ang ICC sa dalaw? Ito po, alamin po natin na kasagutan kay Atty. Harry Roque, mga katambay. Painggan po natin. Kasi dati sa Duterte Street, doon siya nagbibigay ng mga statement, kumusta na siya, ano na nangyari sa kanya, di ba? Pero ngayon, parang wala kaming natatanggap. What happened, attorney? Well, natuloy po ang bisita ni Ma'am Hanilet noong Miyerkules ng isang linggo. Pero hindi po natuloy ang kanyang bisita noong araw ng Biyernes, Lunes, Martes, at sa tingin ko hindi rin matutuloy ang bisita ngayong araw ng Miyerkules. Wala pa pong dahilan na ibinibigay kung bakit hindi natuloy ang kanyang pagbisita, bagamat naaabala po si Ma'am Hanilet Abansenia bilang isang nurse dahil isang linggo na nga po na walang bisita si Tatay Digong. Pag sinabi niyo pong nababahala, nag-aalala si Ms. Hanilet, bakit po kaya? Para kay Pangulong Duterte na hindi niya nakikita ng ilang araw na? Tama po, kasi ito lang yung pinakamatagal na panahon na mula nang nadetena si Tatay Digong na walang pamilya na nakakabisita kay Tatay Digong. Ang inaasahan ng lahat ng pamilya ay humingi sila ng 4 na araw kada linggo para mabisita si Tatay Digong dahil nais nilang malaman ang kalagayan ni Tatay Digong at ganun din ang sambayan ng Pilipino kaya naman nag-uulat sila matapos ang kanilang pagbisita. So ito na po yung pinakamatagal na panahon na wala tayong balita sa kalagayan ni Tatay Digong. Opo. So ano po yung planong gawin? Ano pong planong gawin ni Ms. Hanilet o ng pamilya na bakit po nagkaganon na hindi siya pwedeng makabisita? Nakikipag-ugnayan na po sila sa kanilang abogado at inaasahan natin na magkakaroon ng kasagutan ng hukuman sa lalong mabilis na panahon dahil ang importante nga po sa pamilyang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino ay malaman ang kalagayan ni Tatay Digong dahil siya ay 80 anyos na. Nung po malaman ni Ms. Hanilet na ganyan ang pangyayari, ano po ang naging reaction ni Ms. Hanilet? Siyempre po, matinding kalungkutan. No? At inaasahan talaga niya na makakabisita siya matapos yung Miyerkules. Huwebes walang dalaw, so excited siya at extremely frustrated ang malaman niya na pagpunta niya dun sa detention facility na hindi siya makakadalaw. So, anong ginawa niya nung malaman? Nakipag-usap ba sa inyo para sabihin na bakit anong nangyari? Anong ginawa ni Ms. Sa totoo lang po, nawala siya ng mahigit 24 oras. At usap-usapan nga ng mga Pilipino kung dapat na ba kami magawid kasi mahigit 24 oras, walang kahit anong komunikasyon na tinatanggap si Ms. Hanilet Abansenia. No? Pero nung araw ng linggo, natawagan ko man naman siya matapos ang mga 30 plus hours na walang kontak kahit kanino at nalaman ko nga na hindi natuloy ang pagbisita nung Biyernes. Opo. So ano po yung parang gusto sabihin ni Ms. Hanilet o ng pamilya Duterte sa pamamagitan ninyo, yung pong nagpupunta dun sa Duterte Street kasi palagi kami nga nag-antay din noon na parang hihintay kami ng update sana pero walang Hanilet na dumating. So ano pong masasabi ninyo dun sa payo dun sa ating mga naghihintay na Pinoy sa Duterte Street? Well, tayo naman po ay nagtitipon-tipon sa Duterte Street para ipakita ang ating suporta kay Tatay Digong. So ipagpatuloy po natin ang ating suporta at ang sasabihin ko lang antayin po natin kung anong naging dahilan ng kanselasyon ng mga bisita at inaasahan ko naman po na kung hindi makakabisita si
Ma'am Hanelet ay may ibang kapamilya na darating sa lalong mabilis sa panahon para mabisita si Tatay Digong. So kapag may dumating na pong kapalit ulit, si Miss Hanelet, babalik sa Pilipinas o magstay siya muna dito, ayusin na para makabalik siya muli yung maayos yung visitation niya? Well, sa ngayon po, ang alam ko, nakipag-ugnayan sila sa kanilang abogado para nga matuloy ang pagbibisita. Pero whether not matuloy o hindi, ang alam ko, ang pulisiya ng pamilya ay merong isang matitira rito, isang next of kin, para kung merong mangyari kay Tatay Digong. So may bisita o wala, meron pong kamag-anak dito na mananatili sa dahig hanggang mapalitan si Ma'am Hanelet, hindi po siya aalis. Okay, salamat po, folks. Maraming salamat din po. Nakakalungkot po mga tambay. Nakakalungkot po na balita na sa kabila po ng edad ng ating dating Pangulong Duterte ay hindi po nakakadalaw ang pamilya. Ano kaya nasa isip ng mga nasa ICC, itong mga prosecutor? Sila po kasi may control ng lahat. Kontrolado po nila ang sitwasyon, mga tambay. At wala pong jurisdiction ng ating bansa ngayon sa ICC, mga tambay. Kontrolado po nila. Ano kaya ang nangyayari? May halo kaya ito? Meron kayang nagbulong? Meron kayang nagdikta na pagbawalan na ang pamilya na papasukin at makadalaw sa dating Pangulong Duterte nang wala ng information na makalabas at wala nang mabalitaan ng mga Pilipino sa nangyayari sa ating dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po ang kanyang kalusugan. Nakakalungkot. At isabay din po natin ito, mga tambay. Ito pong iringan. Nakakaroon po yata na iringan ang dalawang abogado, mga tambay. Si Atty. Harry Roque at si Atty. Nicholas Kapman, mga tambay. Tingnan po natin ang kanila pong ang sitwasyon, mga tambay. Ito po ay putok na po to sa mainstream media. Ganun po talaga siyempre po, bilang Pilipino, katulad po ni Atty. Harry Roque, wala pong gugustuhin yan. Kahit po tayo, yun talagang madaliin. Hanggat maaari, madaliin ang paglaya, kahit po interim release, kahit pansamantala, talagang gugustuhin po ng bawat Pilipino, hindi lang po si Atty. Roque, na mapabilis po ang paglaya ng dating Pangulong Duterte. Dahil alam naman po natin, tayo po sa puso't isip natin na talagang pinulitika lang po ito. Ang matinding kalaban po kasi ni dating Pangulong Duterte at ng mga Pilipino ay mismong gobyerno natin. Yung mismong gobyerno po kasi natin talaga ang matindi pong kalaban ng pamilya Duterte. Kaya po siya nahandyan sa ICC, mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Sariling gobyerno ang kalaban mo. Pakinggan po natin ang balita, mga tambay. About po dito kay Atty. Nicholas Kapman at kay Atty. Harry Roque. Nakakagulo lang daw si Atty. Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Buwelta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan si Mod Gualvez. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa raw nitong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa raw ng buong defense team. Nang malaman pa raw ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Wag na raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusot. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte. Pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay
VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Sabi niya, hindi ito crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng office Tama naman po talaga yung mga tambay eh. Kahit naman sinong Pilipino, hindi lang po si Atty. Harry Roque, ay talaga pong yung sinasabi nga po natin. Di ba? Yung talagang nakakaintindi ng tama at alam mo ang ginawa sa dating Pangulong Duterte mali. Lalo-lalo sa pag-aresto at pagdakip dito ng walang due process ng batas ng Pilipinas sa ating bansa. Hindi nakakuha ng due process eh. Talagang kidnapping po ang lumalabas na findings po nila dyan. Di ba? Ikaw ba naman? Ganun ang gawin sa'yo, dati kang Pangulo. At nakita ng buong Pilipinas, ng buong Pilipino. Hindi lang po ng buong Pilipinas na nakakita ng mahigit 100 milyong Pilipino ang ginawa po ng ating gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Pati po buong mundo. Nakita po kung paano po nakipagsabwatan umano ang ating pamahalaan gamit po ang ICC na walang jurisdiction sa ating bansa. At grabe po, nakipagsabwatan din umano ang ating pamahalaan sa mga makakaliwang grupo umano para po buuin nila ang kanilang plano umano para po dito sa sinasabing crimes against humanity na sinasabi po nila sa war on Bulburon. Di po ba? Kaya po, kahit po si Atty. Roque, magsasama po ang kanyang kalooban. Dahil nung unang-una, gustuhin man niya ipagtanggol ang ating dating Pangulong Duterte, wala po siyang magawa. Dahil nga po, ang sitwasyon po kasi ngayon, real talk, ay kontrolado po ng ICC at ng Pilipinas. Gobyerno ng Pilipinas. Kontrolado po ang sitwasyon. Dahil nga po, di po ba, sa mga nag-aaral at pinag-aaralan po sitwasyon, kayang-kaya pong pabalikin. Kayang-kaya pong palayain. Kahit po pansamantala lang, interim release, ang dating Pangulong Duterte. Kung papayagan lang po ng Commander-in-Chief ng Pilipinas. Hindi umano. Hindi po ba? Kaya lang, gagawin po ba nila yan sa politika at sa pagiging sakim at greedy umano sa kapangyarihan? Sige nga. Nagsabwatan nga sila eh. Binigyan nila ng malaking puhunan o kapital o pera. Binuhusan nila ng isang damukal na pera umano yan para po matupad ang kanilang layunin na mapaalis yan at maitapon sa ICC. Di umano. Di po ba? Sabi nga po ng ating mga kababayan, maraming perang binuhos dyan umano. Baka nga daw po, pati pera ng mga galit na mga oligarko sa dating Pangulong Duterte. Pati baka mga kapitalista na mga polvoron lord, mga pulpul politiko, mga korap na politiko ay nagsama-sama, lalong-lalo pati ang pera para po ibuhos lahat at hindi na makabalik sa ating bansa ng buhay. Yan din po ay inaalala ni Atty. Roque, yung baka hindi na makabalik ng buhay. Kahit sino po, talaga pong sasama ang loob. Kaya nga po yung sinasabi nga po ni Atty. Kaufman na nakikialam si Atty. Roque. Bilang Pilipino, puso't isip mo at alam mo sa puso mo na labag at walang proseso ng batas dahil pare-pareho kayo abogado, talagang yung araw-araw na pananatili ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa ICC, ay talagang napakasama at masakit para sa iyo yun. Di po ba bilang isang Pilipino at bilang isang abogado? Hindi po ba? Kasi ngayon, mula po nung siya'y nahandon ng Marso, anong petsa na po tayo? Malapit na po mag-Agosto. Ilang buwan na po. Hanggang ngayon, wala pang nililitis na kaso. Wala pa. Sa Setyembre pa. Sino ang hindi sasama ang loob na katulad ni Atty. Harry Roque para panghimasukan mo na
Parang gustong-gusto mo na nga panghimasukan. Dahil lumalakad ang panahon, may sakit pa yung matanda. 80 anyos na mahigit, marami pang karamdaman. At ang pinakamasakit nga, wala pa siyang kaso. Wala siyang kaso sa Pilipinas na kinakaso sa kanya. Dito lang nila dinala. Kaya nga po napakasakit na nangyari. Yung isang dating Pangulong Duterte, gagawan mo lang ng gawa-gawang kaso umano para dalin mo sa ibang bansa. Samantalang mismong nasa bansa mo, ayaw nyo magsampa ng kaso. Hindi po ba ito pamumulitika? Hindi po ba pagpapabagsak? Hindi po ba? Ganon po katindi ang political sa atin ngayon. Magmula po nung makabalik po sila sa kapangyarihan, nakuha po nila itong kapangyarihan na ito, ayaw na po yata nilang mawala ito sa kanila. Gagawin po nila lahat para mapabagsak itong pamilya na ito, ang mga Duterte, umano. Yan po ang totoo dyan, real talk po mga kabayan. Ang nangyayari po, lalong-lalo po sa damdamin at isip, sa puso ni Atty. Roque, dito po sa sitwasyon, dahil nababagalan po. Nababagalan. Pero, ang totoo naman, taktika po yan nila. Komento ko po, diskarte po nila yan. Talagang pababagalin yan umano. Dahil po yan, scripted na po yan umano. Kung sino po yung nagpadala, umano, at sino ang gumastos, umano, mga kabayan, check, 100% umano na sila ang susundin. Dahil sila ang gumastos, sila nagbabayad umano, siyempre, ikaw ang susundin. Lahat ng timbre mo, kung ano gusto mo, ay masusunod. Dahil, ikaw umano nagbabayad eh. Hindi po ba? Ito po mga tambay, isunod na po natin ang nakakalungkot na balita na ang ating pong Ma'am Hanilet Abansenya ay halos 1 linggo na po na hindi na po pinapapasok para dumalaw sa dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot po mga kabayan. Ito po ang sitwasyon na nakakalungkot na yung iyong asawa, mga tambay, na napakatagal mong nakasama at ikaw ay parte ng pamilya. Parte ka pa sa buhay ng dating Pangulong Duterte. At siya pa ay personal nurse pa. Tumatayo pa siyang personal nurse ng kanyang asawa, si dating Pangulong Duterte. Di po ba? Dahil alam naman po natin na nurse po si Ma'am Hanilet Abansenya. At ito po yung nagtrabaho rin po sa ibang bansa bilang nurse. Napakasakit po na isipin na ilang araw mo inaasam-asam galing ka pa sa Pilipinas. Di ba? Na yung si dating Pangulong Duterte ay makita mo, maasikaso mo, maalagaan mo, at makita mo ang kalagayan, lalong-lalo po ang kanyang karamdaman. Kamusta na ba ang kanyang dinaramdam? Sakit? Di ba? At maibalita po ito at pwede po ito direct na sabihin ni Ma'am Hanilet doon sa medical, doon sa loob ng ICC kung ano ang nararamdaman at kung ano ang nakikita ni Ma'am Hanilet doon sa ating dating Pangulong Duterte. Kaya lang, bakit kaya? Bakit bigla-bigla? Mula po nung kunin po nila at dukutin umano ang dating Pangulong Duterte, kidnapin nila umano ang dating Pangulong Duterte, ay nakakadalaw na po ang pamilya. Labas-pasok na po kahit ilang araw lang po ang binibigay ng ICC. Ay labas-pasok po kahit papaano, kahit ilang oras lang po ay nakakapasok ang pamilya. Hindi po ba? Bigla-bigla po ngayon dahil nagiging mainit ang issue ng politika sa ating bansa. Hindi kaya meron pong nagbubulong at nagdidikta na wag nang padalawin at makakuha ng impormasyon ang mga Pilipino nagmamahal dito? Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Kasi may posibilidad na yung mga nagmamahal sa dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na ando sa Duterte Park, na talagang kumukuha ng update sa pamilya Duterte na yung pamilya ay nakakapasok dahil pamilya lang naman po nakakadalaw sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Pero ngayon, halos 1 linggo na, hindi nakakapasok o
o ayaw papasukin ng ICC ang si Ma'am Hanilet Abansenya. Bakit? Walang update ang mga Pilipino ngayon sa kalagayan at karamdaman o ano sitwasyon ngayon ni dating Pangulong Duterte. Sana man lang ang ibabalita ng ICC ay palalayain na ang dating Pangulong Duterte. Napakagandang balita yon. Pero wala tayong kaalam-alam. Pati mismo si Ma'am Hanilet ay nagdaramdam na. Kinakausap niya na ang abogado, ang legal team, sa pangunguna po ni Attorney Nicolas Capman. Bakit? Ngayon, anong proseso na naman ang gagawin? Magtatagal na naman. 1 linggo na hindi nakadalaw. Ngayon, another proseso na naman. Kukwestiyonin mo na naman ang ICC. Ilang araw na naman ang iintayin ng pamilya para makapasok sa facility dito sa kulungan ng dating Pangulong Duterte. Grabe na po, grabe. Yung isang dating Pangulong Duterte na wala pang kaso, wala pang kaso na nililitis. Pati ba naman pagdalaw, kikitilin pa nila? Mga wala ba silang puso? Wala na silang puso? Wala na silang konsensya? Ano ang tingin nila kay dating Pangulong Duterte? Hayop? Na hindi na kailangan arugain ng pamilya? Ganun ba kasama ang dating Pangulong Duterte? Ang tingin nila? Para kitilin nila ang pamilya na hindi makadalaw sa isang may edad na dating Pangulong Duterte na wala pang kaso na hinihiring? At hindi pa napapatunayan. Wala pa eh. Hindi pa siya convicted. Wala pang kaso na hinihiring at hindi pa siya convicted. Pero hindi makadalaw at ayaw nilang padalawin ito. Ano dahilan? Kasi yung 1 linggo na hindi ka padalawin, matindi na po yun. Iba na dahilan nun. 1 linggo yun eh. Pero isasabihin mo 1 araw, mapapatawad mo pa yon yung 1 araw na na-miss. Pero ilang araw na. Di po ba? Kaya nag-aalala ang pamilya. Lalong-lalo po na nahandun mismo si Ma'am Hanilet Abansenya. Mag-aalala siya. Di po ba? Dahil ang tatanungin lang po ng pamilya Duterte kung sino po yung bantay na nahandun. Dahil nagpapalit-palitan lang po sila. Di po ba? Ngayon, ano ang i-update ni Ma'am Hanilet sa pamilya Duterte? Ano? Wala. Wala siyang update kung ano nangyayari doon. Nakakalungkot po mga kabayan. Bakit nagkakaganito? Bakit ganito kasama ang nangyari nung pumasok po ang binagongang Pilipinas? Bakit napakasasama po ng mga politiko? Sobrang sasama po ng mga politiko ngayon sa ating bansa. Mga wala po silang puso, damdamin bilang isang pangulo ng bansa na sinasabi mo o sinasabi nila na pangulo ng bansa, wala kang damdamin bilang ikaw ama ng bayan. Tinitiis mo, okay lang sa'yo na merong isang Pilipino, na isang matanda, na majority ng Pilipino ay nagustuhan ng kanyang pamamahala, pero ikaw, bagsak na bagsak ang popularidad mo sa mga Pilipino. Nadadala ka lang ng media, nadadala ka lang umano ng mga survey ninyo para tumaas at sinasabing bumango ka umano. Ibang klase po. Nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng pangulo na walang puso, hindi marunong tumanaw ng utang na loob, walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ang kaya lang pong mahalin niya ay ang sarili niya at ang kanyang posisyon. Minamahal lang po yata ng Pangulo yung kanyang posisyon na ayaw nang mawala sa kanya. Kapangyarihan. Yan lang po yata ang importante sa mga leader natin ngayon. Kapangyarihan, power, pera, at may bonus pa yata ang pulburon at coke umano. Diyan lang po yata sila nagmamahal, mga kababayan. Hindi na po nila inisip yung ginawang kabutihan ni dating Pangulong Duterte sa kanila. Sa kanyang ama, na ipalibing, at ang kanyang ina, hindi na ipinakulong ni dating Pangulong Duterte sa mga patong-patong na kaso na convicted na umano ang kanyang ina. Ibang-iba po. Diyan mo makikita ang tunay na Pilipino at may pagmamahal sa kapwa Pilipino. At yung dating Pangulo,
trabaho niya, ginampanan niya ng tama para sa mga matitino at normal na tao para protektahan sa mga masasama na ayaw magbago. Di po ba? Pinili nila maging masama. Pero ang ating gobyerno ngayon, pinili ng ating gobyerno na protektahan pa yata ang masasama. Umano. Grabe po. Sana po, ang tanging magagawa lang po natin mga tambay ay panalangin. Kontrolado po kasi nila ang sitwasyon sa ICC. Kahit sino pong magagaling na abogado, wala pong magagawa dahil nasa bansang Netherlands po ang ating dating Pangulong Duterte. Kontrolado po nila ang sitwasyon. Kaya po ang tanging mabisa lang po natin panlaban sa kanila, lalo sa mga kasamaan na gumawa ng kasamaan sa dating Pangulong Duterte, ang pinaka sandata lang po natin ay panalangin at dasal na ang ginagawa po sa dating Pangulong Duterte ay hindi na po magtagal at sila po ay kuligligin po at makonsensya sa kanilang mga ginagawa. Dahil yan naman po ay tao lang. Tao lang po yan, mga tambay. Yan po ay yan pong mga tao na yan, may kawakasan din po yan. Hindi po forever yan. At yung sinasabi nga po natin, wag naman po sana dumating ang mga karma nila dahil po sa salapi. Hindi kaya ang ugat po kasi ng lahat nito, umano, ay kayamanan. Pera. Pera. Pera, pera. Muli po mga tambay, maraming salamat po. At nakakalungkot man po ang nangyayari po ngayon na sa kabila ng ginipit na nila at sobrang panggigipit, pati ba naman sa dalaw ng pamilya ay gigipitin pa. Grabing kasamaan na po ang nangyayari po. Grabing kasamaan ang binibigay nila sa pamilya Duterte. Ay nako, patawarin po sila ng may kapal, mga kababayan, sa kanila po mga pinaggagawa. Mga kababayan, nakakalungkot. Ingat-ingat po tayo mga tambay. Lalo po sa sitwasyon po ng ating bansa. Ingat-ingat po tayo. Thank you po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan. Maraming salamat po. At syempre po sa mga subscribers po natin, thank you. Sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po. At yung dasal po mga tambay, isama po natin sa mga dasal, yun na lang po ang ating panlaban sa kanila, sa ginagawa nilang kasamaan umano. Panlaban na lang po natin ay dasal, mga kababayan, na maingatan po ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na malayo po sa kasamaan at syempre po maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po at makalabas na po sa kulungan, mga kababayan, at makabalik po sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po, thank you po. Bye-bye.